Masayang araw po mga ka-PL, may bagong video na inilabas po si VP Inday Sara. Palagay ko, pasaring niya po ito mga kababayan sa mag-asawang bangag at sa lahat ng politiko na patuloy na naninira sa mga Duterte mga kababayan. Politiko lang, palagay ko lang ang pinasasaringan ni VP Inday Sara dito sa video panunuorin po natin mga kababayan. Kasi hindi naman po mapagpatol ang pamilyang Duterte sa mga trolls. Napakaraming vlogger ni Bangag pero meron po ba tayong narinig na pinakakasuhan ng pamilya Duterte? Wala. Pero sa DDS, mga DDS vlogger, gaano na po karami na mga DDS vlogger ang pinatulan ng Palasyo Malacanang mga kababayan? Napakarami na po, di po ba? Iba nga lang ang nagkakaso. Merong si ganito ganyan, merong ahensya ng ganito, merong si Attorney Ganire, ang mga nagkakaso sa mga DDS vlogger. Pero sa palagay ko, merong basbas yan sa taas. Di ba? Kasuhan mo nga yung vlogger na yan. Masyado nang maingay. Balat sibuyas sila mga kababayan kasi ang taong kumakain ng illegal na pulburon, sensitive ho yan. Makarinig lang ng kapiraso na masakit po sa tenga nila, pinapatulan. Hindi na ho nakakatulog nang hindi makagante. Kaya mapagpatol ang mga taong gumagamit ng pulburon. Malayo po sa mga Duterte. O etong video na ito, patungkol ito sa mga politikong bumabanat po ngayon sa mga Duterte. At higit lahat sa ating pangalawang Pangulo. O eto po ang video, panoorin natin mga kababayan. O, ganito ko lang para maulit-ulit po natin panoorin kasi hindi po ako maka-move on dito sa sinabi ni VP Inday Sara. Inihalin tulad niya po ang mga bangag sa Palasyo Malacanang mga kababayan sa isang mamaya, kayo na po ang makinig. Hindi ko na po sasabihin para may suspense ika nga, mga kababayan. O, ito na, panoorin na po natin ang video, pero bago ko po simulan, magkikisuyo sa mga hindi pa mo nakasubscribe. Baka naman, at paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan, paki-like at paki-share itong video na ito. Maraming salamat, magkikisuyo lang. O, ito na, si VP Inday Sara, ayan, no? O, play, mga kababayan, nang marinig na. Ikaw lang, magkita lang na ako sa inyo, no? Kaya lang. Magpabalian ako, nasa... Can I just say, speaking of shit, La, honest shit, Echas. tayo mga tao nga, shit sila. Agay! Ang sakit nun, bangag! Bisaya, oo, meron siyang nabanggit. O, sige, Tagalogin natin. Sabi niya, na yung mga tao nga, sabay turo doon sa EBAC, mga kababayan, sabay sabi na, EBAC sila. EBAC ang ugali, mga kababayan. Bakit? Matapos tulungan na pamilya Duterte, si Marcos, pamilyang Marcos, ipalibing si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, nakitandem si VP Inday Sara kay Marcos para tulungan noong nakaraang halalan 2022 nang manalo na. Ito ang ginagawa nila sa mga Duterte. Walang utang na loob. Ang dating Pangulong Duterte, pinadala sa Dahig, Netherlands. Isa pa, panoorin pa natin itong video na to. Nakakabitin kasi at saka sarap pakinggan ho eh. Ng mga banat ni VP Inday, sarap pakinggan. O ito Ikaw lang, magkita lang na ako sa inyo, no? Kaya lang. Kadyot lang daw, papakita lang daw sa Can I atin. just say, Can I just say? speaking of shit, Speaking of EBAC, honest shit, yan ang EBAC. tayo mga tao nga, May mga tao na shit sila. EBAC sila. Ngiting tagumpay si VP. Pag ito, naging presidente, kayong mga bangag, magtago na kayo. Saan nyo gusto magtago, gawin nyo na. Sigurado ako, mga kababayan, babalikan ni VP Inday Sara lahat ng mga nagpakidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat yan damay, mga kababayan. Dapat lang nabalikan ni VP Inday Sara. Illegal po ang ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, kidnapping po yun eh. Di ba, mga kababayan? Yung nabudol, si VP Inday Sara ni Marcos, hayaan na natin yan. Mambubudol naman talaga si Bongbong Marcos. Di ba, mga kababayan? Tanggap na ni VP Inday Sara yan, nabudol siya. Pero yung ginawa nilang pagpapakidnap sa dating Pangulong Duterte, pag nanakaw sa kaban ng bayan, ginagamit nila ang flood control project para makapagnakaw sila. Lahat yan, mga kababayan, uubusin niya ni VP Inday Sara sa palagay ko lang. Pananagutin niya sa batas yan. Habulin niya lahat yan. Kaya, kita nyo, ngayon pa lang, natatakot na po sila na maupo, maging presidente, ang isang VP Inday Sara. Kasi marami ho silang tatamaan. Lalo na ho dyan sa House of Representatives, mga kababayan ng mga kawatan. Nako,
Magugutom ho sila. Papayat po ang bulsa nila. Hindi na ho sila makakapag-nakaw. At etong si Bangag, may kalalagyan to. Ngayon pa nga lang tinatamaan na ng karma si Loco Di ba mga kababayan? Nagkasakit ng diverticulitis. Pamamaga ng kanyang large intestine ba yon? O basta sa bandang tiyan niya. Na-infection daw. Hindi naman siguro magkakaroon ng infection kung gutom-gutom lang. Palagay ko, hindi na naman magugutom yung tao na may pera, presidente pa nga. May nag-aalaga, may nagluluto, may tagapaalala sa kanya na Mr. President, oras na po ng kain. Baka naman totoo ang kwento-kwento ng ating mga kababayan na baka napasukan ng isang something hard and long. Yung kanyang wetbags. Kaya na-infection. Itabingi, imbis na diretso, tabingi yung yung pumasok na something hard and long. Imbis na dumiretso ganun. Sa gilid, tumatama, nabutas. Nagasgas yung balat sa loob, mga kababayan. Nagasgas yung balat sa loob. Mapdi yan paano pagka lumabas yung echas, umebak siya, pasintabi po sa mga kumakain. Kaya na pa pala ako nagpapakita ng ebak dito. Sorry po. Nagasgas na nagasgas kasi hindi man yan katulad ng sa babae na kusang naglalaway. Tuyo man yan sa loob, tuyo kasi wala bang fluid na lumalabas. Maliban na lang siguro pagka masama ang sikmura. Yung bang nagdadayariya ka, may mga fluid na lumalabas dyan kasi mula yun sa echas na kasama ng tubig. Pero yung literal na pag pinasukan mo ng something hard and long, kusa siyang maglalaway. Walang gano'n ng wetbox, di po ba? O kinakailangan mo, lagyan mo ng kung ano-ano dyan para dumulas yung something hard and long. Lang yung buhay ito. Napunta tayo sa kwento na ito. Hindi kasi yan ang kwento-kwento ng mga kababayan natin. Kaya daw nagkaroon ng sakit na gayaan o baka daw napasukan ng something hard and long. Grabe, hindi naman lang ginamitan ng marami nang nabibili ngayon dyan sa convenience store na pampadulas. Hindi nyo man lang ginamitan. Nagmamadali na laway-laway lang. Natutuyo yan. Natutuyo yan. Ayan. Nangyari, hindi na natin mahagilap. Yung presidente natin, nasa na? Marami nang naghahanap sa kanya. Nasa na daw ang presidente? Kanina, naglabas ng statement ang Palasyo Malacanang nang sabi, eto, basahin ko. Ayan Rest for a week. Kita nyo na mga kababayan, kailangan daw magpahinga ni Mr. President ng week. Week na nga siya, pahinga niya week. Ilang weeks kaya ito? 1 week, 2 weeks, 3 weeks, tuloy nyo na. Sabi President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will not attend the event in Malacanang on Wednesday morning, but he is fine and catching up with paperwork after experiencing diverticulitis, Executive Secretary Ralph Recto said. Yan po ang sinabi ni Ralph Recto. Okay naman daw ang presidente. Para ito sa mga naghahanap sa presidenteng katulad ko, na nasa na si presidente, ba't di na natin nakikita sa mainstream media nagpapa-interview? Kasi namimiss ko yung dubidap-dap niya ba? Okay naman daw, sabi ni Ralph Recto. Ganito mga kababayan. Ngayon na pagtagpi-tagpi ko lang, ewan ko lang kung tama ako, no? Di ba? Bago kumalat sa mainstream media, sa social media, itong sakit ni Bongbong Marcos na diverticulitis, mga kababayan, di bagay meron pong inilabas ang Palasyo Malacanang na si Auntie Claring ang nag-interview kay Bongbong Marcos. Pangisi-ngisi siya, di ba? Mga kababayan, di ko na makagilap yung video. Nandito, mahirap na rin baka ipakita ko dyan, baka mamaya ma-copyright pa ako. Sabi niya, okay lang ako. Huwag kayo mag-alala. Huwag kayo masyadong exaggerated sa health ko. Kaya hindi di umano yun, parang sinabi niya hindi naman daw yun nakakamatay. At ako sabi ni Karing na, sabi po ng doktor, Mr. President, kinakailangan daw kayong magpahinga muna kasi sobra na kayo sa trabaho. Kahit hindi naman totoong nagtatrabaho. Sobra na daw sa trabaho, sabi ni Auntie Karing. Sige, hayaan na natin yung sinabi niya. Ngayon ko na pagtagpi-tagpi, mga kababayan, nung mabasa ko po ito, ito, yan nakita niyo pala yan. Rest for a week. So kinakailangan niya magpahinga ng linggo. Ilang linggo man yan, 2 linggo, 3 linggo. No? Baka, yung inilabas nilang video, interview with Bangag, si Auntie Karing ang nag-interview, baka mind conditioning lang yun, mga kababayan, kung maituturing. Parang mind conditioning lang. Kasi, sila alam nila na ilang araw, ilang linggo na hindi masisilayan si Bangag sa mainstream media at sa social media. Kasi alam nila na merong mangyayaring medication o baka operation
mismo kay President. So kinakailangan nilang sabihin yun sa isang short clip na okay naman ako. Sabi ni Bongbong Marcos. Hindi pa ako matetegi. Kala mo lang yan. Klaring naman. Sabi kasi ng doktor, Mr. President, kailangan nyo na magpahinga. Masyado na kayo sa trabaho. Sobra na daw kayo sa trabaho. Magpahinga daw po kayo. Yan ang sabi ni Klaring, di ba? Yun pala, mga kababayan, sa palagay ko lang naman ito. Kaya nila inilabas yung video na yon para aware tayong lahat na ilang linggong mawawala si Bongbong Marcos sa paningin natin. So, nasa isip na natin na baka nagme-medication kasi meron niyang diverticulitis. Maga nga yung kanyang wet packs o kanyang siguro, kanyang large intestine o kanyang isang parte man niya sa tiyan. Pero ang katotohanan, baka naoperahan na, mga kababayan. Di ba? Ilang linggo daw mawawala. Operahan, halimbawa, naoperahan isang araw. Tapos na. So, kinakailangan niyang gumamit ng colostomy kung hindi na maka-evac. Kasi operahan doon yan eh. May mga tatahiin doon, may mga kukumpunihin doon. Alam ng doktor yan, tayo, hindi natin alam yan. So, hindi muna lalabas yung etchas niya doon sa puwerta ng kanyang wet packs. So, dito muna sa ledge yan, mga kababayan. Colostomy bag muna yan. Kaya sa kuha naman, pag-gala-gala siya, nakikita ng mainstream media, maga yung ganito niya, bibit-bit siyang tae. Ultimo yung utot niya, dito lumalabas sa sa tiyan. No, di ba? Kaya mawawala siya ng linggo. Hindi natin alam kung isang linggo, 2 linggo, o baka isang buwan. Sinungaling yung mga yan eh. Alam niyo, kabaliktaran ng mga sinasabi ng mga yan. Minsan lang totoo. Pag sinabi nilang week, ito, walang S. Maaari isang linggo lang ito. Wala naman sinabing isang linggo, 2 linggo. Basta week. Basta linggo mawawala si Mr. President. Ngayon, halimbawa, nawala yung mama na yan ng 2 buwan, malala na yan, mga kababayan. Delikado na yan. Baka may bit-bit na yung tawag dito, lagayan ng etchas dito sa bandang tiyan. Ngayon ko lang napagtanto na baka kinakailangan nilang sabihin yung doon sa video na yun na mayroong sakit, magpahinga kasi alam nilang ooperahan na. Baka totoo ang kwento ng ating mga kababayan na inoperahan na daw ito. Ito, basahin ko lang sandali mga kababayan, itong sinabi ni Tito Jason sa. Maikli lang to. Bakit ko napagtagpi-tagpi ng ganun? Sana makita natin yung post ni Tito J. Ito ang sabi dito, ito pinakauna na lang, yung pinakababa na lang ang basahin ko. Walang problema sa colon o diverticulitis. At hindi naman nadugo ang tumbong ko. Gaya nung isang pasyente dyan na hindi na makadumi. Naku po. Kasi si Tito J ngayon, mga kababayan, nasa ospital di umano, nagpapagaling, pinagbawalan siya ng kape, itlog, chicken, munggo, soda, matatamis, maaalat, seafoods, stress at puyat. Yan ay pinagbawal sa kanya ngayon ng doktor kasi may edad na talaga si Tito J. Nasa ospital siya ngayon, nagpapagaling. Pero simpleng sakit lang naman. Hindi naman katulad nung kay Bongbong Marcos na diverticulitis. Pero ito nga, sa kauli-hulihang mga na-post ni Tito J Sonsa, kung gusto nyo, i-screenshot nyo na lang yan, mga babayan, mabasa nyo ng buo. Sa pinakahuli ako, medyo nagkaroon ng konting idea, baka nga naman talagang hindi na maka-etchas yung mamang nasa palasyo. Pinakahuli-ulitin ko walang problema sa colon o diverticulitis at hindi naman nadugo ang tumbong ko. Kasi itong post ni Tito Jason sa patungkol ito sa kanya, may pahapiyaw lang siya sa dulo at ito yung binabasa ko. Hindi naman daw nadugo ang kanyang tumbong. Gaya noong isang pasyente dyan na hindi na makadumi. Naku, hindi na daw makadumi. Sino ba yung hindi makadumi? Sino ba yung mayroong sakit na diverticulitis ngayon? Baka nga, naoperahan na, kaya hindi makadumi. So hindi makadumi, may butas sa ledge yan, mga kababayan, para doon lalabas yung kanyang mga dumi. Di po ba ihi? Oo, makakaihi. Hindi naman konektado yan. Dumi as in dumi, na literal na dumi lang talaga ang lumalabas sa wet packs natin yung isang mama, hindi na daw makadumi. Naku po. Anong dasal yan, PL? Para sa ikabubuti ng isang tao, ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Kasambayan ng Pilipino mo. Ay, nako. Ito pa, ilang balita. Lisanin na natin yung balita tungkol dyan kay Bongbong Marcos, mga kababayan. Dito naman po tayo kay Risa Hontiveros, mga kababayan, na ginamit nila naman ang mga sambayan ng Pilipino o taong bayan. Ganyan talaga ang galawan ng mga Alam niyo yung mga taong yung nasa hanay ng mga nasa kaliwa. Ito sabi ni Risa, makinig ho kayo. Kung totoo ba itong sinasabi niya? Kayo na pong humusga, banatan nyo na sa comment section. Kayo na bahala dyan. Babanatan ko rin naman to Ito sabi niya, nakita ko lang po ito sa PH Eagles Vision, mga kababayan, na pahina sa Facebook. Ito sabi niya, kung hindi lang sa taong bayan na pinipilit akong tumakbong presidente at sa Visayas at Mindanao,
hindi ko ipipilit ang sarili ko. Kaso, nakokonsensya ako. Ayan. Visayas at Mindanao po ang binanggit nitong mahaderang babaeng ito, mga kababayan. Mga taga Visayas, nagpunta si Risa Hontiveros sa Cebu. Ano po nasaksihan ninyo? Ano po nasaksihan ninyo? Paano siya maging plastic? Bit-bit niya pa yung santo ninyo. Ginagamit niya pa sa pagiging pamumuliti o sa pamumulitika niya. Kayo ba mga taga Visayas, handa niyong suportahan si Risa Hontiveros kasi ayon sa kanya, nakikita naman ninyo, dahil daw sa taong bayan, pinipilit daw siya tumakbo sa pagka-presidente ng mga taga Visayas at ng mga taga Mindanao. Visayas muna tayo. Kasi hindi naman ako nakatira sa Visayas, hindi ko kabisado ang galawan dyan sa Visayas. Bagamat Bisaya ako, kasi Davao, Cebu, parehas lang yan eh. O sa mga nasa lugar ng Visayas, iboboto nyo ba si Risa Hontiveros? Kayo daw po eh. Kayo daw po ang nagtutulak sa kanya. Kayo mga taga Visayas ang nagtutulak sa kanya, tumakbo siya sa pagka-presidente sa 2028. Totoo po bang itinutulak nyo siya maging presidente o tumakbong presidente? Hala sige, comment po mga kababayan. O sa mga taga, wag na taga Luzon. No, kasi hati-hati eh. O sa mga taga Mindanao, eto, meron itong isang salita, merong isang boto. Pag sinabi ng mga Duterte, suportahan natin to, susuportahan talaga yan. Well, sabi po ni Risa Hontiveros, mga taga Mindanao, ayun liwanag isa daw po kayo, na pumipilit sa kanya para tumakbo siyang presidente sa 2028. Hala, sige, comment, anak ng tutsa, Ako, taga Mindanao ako, Risa Hontiveros, yawa ka. Huwag kang sinungaling. Buang ka. Taga Mindanao ako. Ipinanganak sa Mindanao. Lumaki sa Mindanao. Ikaw, pipilitin ka namin tumakbo sa pagka-presidente? Sino ka? Sino ka? Hindi ka nga kilala halo sa Mindanao eh. Lalo na sa mga kabundukan. Hindi ka po kilala. Sino ka para itulak ng mga Mindanaoan na maging presidente o tumakbong presidente sa 2028? Ang kapal naman ng mukha mo, te. Hindi ka po kilala sa Mindanao. Mas lalong ayaw sa'yo ng mga taga Mindanao kasi isa ka sa mga kritiko ng mga Duterte. Isa ka sa mga sumisira sa mga Duterte. Tapos sasabihin mong taga Mindanao, isa sa mga pumipilit sa'yo tumakbo kang presidente sa 2028. Dinamay mo pa ang Visayas? Ang lakas ng tama mo, te. Naghahalusinate ka. Dinaig mo pa si Bangag. Kawawa naman itong alin na to. Nangangarap lang. Nangangarap lang yan, mga kababayan, pero kinakailangan niya pang magsinungaling. Na kunwari, pinilit ako ng Visayas, pinilit ako ng Mindanao na tumakbong presidente sa 2028. Pakonsensya man ako niyan pag hindi ko sila sinunod. Mangangarap na lang eh. Hahaluan pa ng kasinungalingan. Sa palagay mo, Risa Hontiveros, maniniwala sa'yo ang mga taga Visayas at taga Luzon? Dito sa sinasabi mong pinilit ka nitong dalawang malalaking isla sa ating bansa tumakbong presidente, loko-loko. Ayaw ka naming maging presidente. Lalo na ako, taga Mindanao. Pipilitin ka namin? Gusto mo, Risa Hontiveros, ganito eh. Hindi, ganito, madam. Senador ka, di ba? Meron kang mga bodyguards. Ako wala. Pobre lang ako. Vlogger lang ako. Ganito, madam. Huwag kang matakot. Gumawa tayo ng survey sa Mindanao. Samahan ko po kayo. Ako ang pinaka magko-cover sa iyo. Ipakita natin sa madlang people, sa ating mga kababayan, kung totoo ba itong sinasabi mo na pinipilit ka ng mga taga Mindanao na tumakbo kang presidente sa 2028. Survey lang. Kahit mga 100 katao lang, mag-ikot lang tayo dyan sa proper ng Davao City. Dyan na lang. Malapit sa munisipyo ng Davao City. Humingi ka rin ng assistance sa mga kapulisan. Naroon lang ako para mag-video, naka-live, walang putol, para maipakita natin sa ating mga kababayan, buong Pilipinas, kung totoo ba itong sinasabi mo, na isa ang Mindanao, pulo ng Mindanao, na nagsasabi, nagtutulak sa iyo na tumakbong presidente. Gusto lang nating patunayan kung totoo itong sinasabi mo. Kasi ako hindi ako naniniwala na totoo to. Wala akong naririnig sa Mindanao. Mindanao hindi Davao lang buong Mindanao. Na sumisigaw ang mga kababayan kong Risa Hontiveros tumakbo kang presidente. Wala. Sara Duterte. Mangangarap ka lang eh. Magsisinungaling ka pa. Risa Hontiveros, ano, payag ka? Bumaba ka dito, pumunta ka sa Mindanao, kontakin nyo po ako. Ako magbibideo sa likuran ninyo, maglagay tayo ng mic din sa tatanungin ninyo kung iboboto ba kayo ng mga taga Mindanao. Simulan natin sa Davao City. Sumunod tayo sa Cagayan de Oro, sa General Santos, sa Zamboanga, Surigao.
buong Mindanao ikutin natin. Tanungin natin kung totoo ba itong sinasabi mo na pinipilit ka pa talaga, ha? Pinipilit pa talaga. Diyos ko po. Pag pinilit, ibig sabihin, ganun nakadesperado ang mga Pilipino? Ha? Ganun nakadesperado, taga Mindanao, taga Visayas? Risa Hontiveros? O wag na lang ikaw. Kasi, syempre, maarte ka, ayaw mo na aarawan ka. Masira ang skin mo. Magpadala ka na lang ng isang tauhan mo dyan sa iyong tanggapan. Hindi ko sasabihin na tao siya ni Risa Hontiveros. Magtatagpo lang kami, magkikita kami para sa gagawin naming simpleng kalye survey. Mga 100 katao, o kung gusto nyo, mas higit pa. Ikutin natin ang buong kapuluan ng Mindanao hanggang sa makakuha tayo ng 5,000 kataong napagtanungan natin kung handa ka bang suportahan sa pinapangarap mong presidente o maging presidente o tumakbo bilang presidente sa 2028. Sige nga, Risa Hontiveros, subukan lang natin, magpadala ka ng isang tao. Kontak-kontak kami. Magsurvey kami, katuwaan lang ba? Para din to sa'yo, magagamit mo to. Bakit? Para meron ka ng idea kung handa ka bang iboto sa Visayas, handa ka rin bang iboto sa Mindanao. Kasi itong sinasabi mo, kasunungalingan lang to para sa akin eh. Patunayan mo sa isang patas na pagsusuri. Alin? Itong magsasagawa kami ng kalye survey ng isa sa mga tauhan mo, Risa Hontiveros. Subukan natin, madam. Subukan lang natin. Wala namang mawawala eh. Di ba? Huwag nyo na akong bayaran kahit 5, kahit piso. Wala na. Ako na rin bahala sa pagkain ko. Papapakain ko naman sarili ko eh. Subukan lang natin kung totoo yung sinasabi mo. Pero, kapag ka napatunayan natin na hindi ka handang suportahan sa Cebu, Visayas, at Mindanao, pamura lang isang beses. Murahin lang kita sa social media isang beses. Isang beses lang. Hihilingin ko sa'yo. Pamura lang kapag ka napatunayan natin na hindi ka handang iboto ng Visayas at Mindanao. Murahin lang kita. Okay na ako. Okay? Sige, contact lang po kayo sa akin. Messenger ko. Magre-reply po ako. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.